kung sino ang nasa likod nito. Naku, Diyos ko. Okay. Nasaan yung anak ko? Buto ng anak ko, kukunin ko pa, babawiin ko. Masaya na ako pagka nakuha ko ang buto ng anak ko. Isa sa mga dating akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero, nagsalita na umano sa media, at isiniwalat ang aniya, karumal-dumal na sinapit ng mga biktima. Kinumpirma naman ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang pakikipagtulungan, o arrangement sa Philippine National Police, ukol sa isyu ng mga nawawalang sabungero. Aniyay mayroon na silang arrangement, katuwang si PNP Chief General Nicolas Torre, upang matukoy ang katotohanan, sa likod ng pagkakawala ng mga sabungero. Ito'y kung saan, nais nilang mabigyang linaw, ang kumalat na balitang pagkumpisal umano, ng kinilalang testigo na si alias Tutoy, na inilibing umano sa Taal Lake ang mga sabungero, matapos dukutin at patayin. Marahil kailangan ng tactical diver yan. Pagka ma-determine natin ang veracity ng information, we will need tactical divers to do it kasi malalim din yan. And it's not easy to go into a lake bed to look for human remains. Pwede yan. Pagka revet natin, pag-aaralan natin yung sinasabi niya kasi may hawak na mga ibang testigo eh. Pero marahil kung kakausapin ko kung sino man ang gustong pumunta rito upang magsabi ng katotohanan kasi nga ano to eh nasa kaluluwa to ng Pilipino eh. It's in the very soul it's very much into the question of the Filipino soul, how we can put to rest things that happen to us. Hindi natin pwedeng pabayaan to and just let it go. We have to be responsible enough to seek the truth. Handa si PNP Chief General Nicolas Torre, na pangunahan ang paghahanap, sa 34 na missing sabungeros. Ayon kay PNP spokesperson, Brigadier General Jean Fajardo, gusto ng PNP Chief na personal na tumulong, lalo't dati na rin niyang inimbestigahan ang kaso, bilang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ayon sa whistleblower, sa Taal Lake sa Batangas itinapon ang mga labi. Tiniyak naman ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, na patuloy ang investigasyon ng gobyerno, sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ito ay bilang tugon sa pagkadismaya ng mga pamilya ng mga biktima, sa mabagal na pag-usad ng kaso, at sa pakiramdam nilang napabayaan na ito. Ayon kay Remulla, kasalukuyang pinoproseso ng mga awtoridad ang impormasyon, mula kay alias Tutoy, na nagsiwalat na itinapon umano sa Taal Lake ang mga biktimang sabungero. Nasa 10 katao umano ang nasa likod ng pagkawala ng missing sabungeros, na pinangalanan ng whistleblower o akusado, na si alias Tutoy. Nasa mahigit 100 naman aniya ang mga biktimang inilibing sa Taal Lake, ayon naman sa Department of Justice. Baka sakali mapansin po kami. Yun po yung talagang ginawa na. Hindi po talaga, pero kahit minsan po, hindi po namin pinabayaan yung mga anak namin. Lahat po yun, nakarating din po kami sa mga highway patrol ng Bulacan. Nagpunta rin po kami doon kasi humingi po kami ng footage ng CCTV. Kasi po bakit nakauwi yung van? Sinasakyan ng mga anak namin. Di po ba dapat may mga yun? Sabi nila magbabacktrack daw po sila. Ayun po, magsasampung buwan na po mawawala anak namin. Hanggang ngayon, wala pa man pong sa amin na nag-backtrack. Ngayon, meron mga nagtatawag sa amin, natanong nila. Pero nung mga unang nagre-reklamo kami sa kanila, ginagawa lang po nila, na po kayo, ginagawa lang po nila yung trabaho nila na nagreklamo ka, siyempre haharapin ka. Pero pag talikod mo, hindi ko po alam kung may ginawa po sa tao. Maraming salamat po. Sobra po ang bayad noon ng mga anak mo. Kung ang kasalanan man lang nila ay panunyupi, tapos babayaran lang ng buhay nila, sobra-sobra po. Hindi po pwede yung napaka-unreasonable po na bayad yun. Namin
pinarusahan nila. Pati po yung buong pamilya ng mga kaanak namin. Totoo. Totoo po yun. Yun, attorney, ano natin ma-explain yan ngayon na yung dalawang grupo doon sa Santa Cruz na arena ninyo, very clear, yung sabi ng yung isang grupo na nakasibat. Pinasibat sila, sibat kayo dahil nablabog na itong isang grupo natin. Yung naiwan na grupo doon, yun ngayon ang mga missing. Paano natin explain yan ngayon na very clear doon sa mga nakasibat na naiwan doon, na hold ng security ninyo yung mga missing person. Paano natin i-explain yan? Mr. Chairman, to be candid, with respect po sa case number 4 and 5, ngayon lang po kami na-apprise sa mga factual circumstances na na-inform po kami dito. We conducted our own investigation on the matter, Mr. Chairman. Ito, Mr. Attorney, Did I hear you right? I have not even conducted your own. Only with respect to case number 4 and 5 po, Mr. Chairman. Because it is only now that Third one person. Until now, for this Santa Cruz Laguna on alleged December 29, 2021 and this May 11, 2021. you were not aware of the 31 persons that disappeared inside your arena. Until now, ngayon yun lang tama. Yes, to be candid po. ito, attorney, isipin mo, ikaw ang presidente ng kumpanya, wala mo na nakarating sa iyo na report na yung particular day na yon, yung security guards ninyo doon sa loob ay may na-hold na 5 tao. Hindi sila nag-report sa iyo na na-hold nila yung 5 tao na involved in whatever kalukuhan. Walang report. Hinold lang tao tapos walang report sa inyo. As far as I'm concerned, Mr. Chairman, we have not. I have not checked the incident reports, but no report has came from. Then, please, tanungin mo yung security niyo doon. Bakit hindi nag-report sa inyo? That's your moral obligation as officers of that company. Ngayon na nakarating sa ating atensyon ninyo, na may ganun pala nangyayari, pagkakasuhan mo yung mga security niyo doon, bakit hinold yung tao? Ngayon, missing ang mga tao na ito. Moral obligation natin, attorney, kahit na huwag na natin idaan sa legal na pamaraan, kundi sa konsensya na lang natin bilang tao. Ito ngayon, nung wala, mga anak nito ilang buwan na. At sabi nung kasama na nakasibat, na nakalayas, na hold doon sa security guard. Sa security ng Santa Cruz arena ninyo, Cockpit Arena. Mr. Chairman, Yes. the apparent strict procedures on ingress and egress, walang report sa inyo nakarating na merong inabduct doon sa loob o kaya hinold doon sa loob? Walang report man lang? Wala po, Mr. Wala. Chairman. Okay, that's unusual. Thank you, attorney, pero ako I can't hold my emotion pag ganun na pasensya ka na, but being the president of that company, sana nakarating sa iyo yung report. Yung mga tao na yun, na bakit inold nila, hindi wala man lang. Nawala na lang, na parang abo, yung mga tao na yan, parang bula. Inold, tapos nawala na ngayon. Ano ngayon? CIDG, yung logbook doon sa Santa Cruz Arena, nasa inyo na? Yung sinabi kanina na iisa lang yung stroke ng handwriting, yung pinagpirma yung mga pangalan, nasa inyo na ba yan? Wala pa po sir, but we issued a subpoena already. Well, Atty. Santos is here. You can just request him to just turn over the logbook. Yes sir. Can you do that, Atty. Santos? Yes, Mr. Yeah, Chairman. please. Ngayon, attorney, na nakarating na sa inyo yung gravity ng situation. Sana
Magtutulungan tayo nito. Attorney. Ha? Yes, Mr. Chairman, we are also conducting our own parallel investigation. Just Yes. like in the incident in Manila Arena, Opo. Mr. Chair. Tama. Kasi ako talaga na-hold doon sa loob ng sabungan nyo. Hindi nakarating sa inyo ang report. Kahit na, kung man lang, sketch report man lang na, sir, may na-hold kami dito, sir, na 4 na tao, 5 na tao, na involved sa ganito. Walang nakarating. At nawala yung mga tao. Anong isipin natin ngayon dyan? Chairman, the thing is, kung isa, 2 gappers lang yung nawala, pwede sabihin natin personal. Pero 31? And there are common denominators, ha? Albert, ano yung mga common denominators dito for you to work on or focus on? The same owner of the cactus. One. Yes. Second. And yung ano sir, yung WPC, yung kanilang yung online sabong doon sa tatlong yun sir. Aside from that, Yung ano sir, yung nakikita namin dito sa talaga sir is makahanap ng witness sa actual na kung merong abduction or another common denominator, wala lahat CCTV. yes What sir. a pattern, ha? Yes. Was talking to Chief Pente kanina, sayang magre-retire ka na pala in 6 days. Yes. So, yung papalit sa'yo, sana can fill in the disuse that you will leave the investigation. Anyway, yeah, thank you. Thank you sir. Kaya nga, sana, Chief PNP, lagyan mo dyan ng magaling yung astig na sa IDG Director, yung papalit kay Bert Pero. Dahil nabigat ito, 31 katao hinahanap na si IDG. Bigyan mo na magaling na investigador na director dyan. Mr. Chair, Your Honor, sir, that's exactly what we're trying to do, even though a very good investigator like Major General Bert Pero is retiring from the service. We have other officers that would continue the work and make sure that the SITG that we have for this particular investigation will continue, sir, the investigation. Let me take advantage of this opportunity, sir. Yung napansin nga po nating pattern, with the presence of the President, na yung common nga, sir, can we request all this document, yung logbook, kasi pare-pareho, sir, na dun sa ganitong lugar. There are 6 cases, pero 3 yung lugar na saan ito ay nangyari sa Laguna, sa Manila Arena, at sa Lipa. So, walang CCTV, yung nagiging rason, pero meron po silang logbook. Meron po silang records ng mga pangalan din po nung kanilang mga gwardiya na naka-duty sa mga panahon ito, including the logbook, sir, especially in critical days na nangyari po yung pagkawala ng mga sabungero na ito. We'd like to take advantage as a commitment also by the representation of that company that these documents be provided to our investigator, sir. Yeah, you can also take advantage of the seemingly sloppy work, ha? Medyo sloppy yung operation nila. So, parang challenge talaga sa inyo yan to solve it. If you cannot solve it, you're sloppier than the ones who perpetrated these disappearances. I have trust, sir, Mr. Chair and Your Honor, to the team that is conducting this investigation. That's why when the directive was given to look into this case, January 13, we were able to backtrack and saw that there were other cases. So rest assured, Your Honor, Mr. Chair, na hindi po namin ito bibitawan, and si Bert Pero can still support us as even if he retires in the service. Hearing all the testimonies from your investigators and the other resource persons, parang far from perfect itong crime na ito. Do you also believe? It's Far from perfect yung crime. That's correct, Mr. Chair, Your Honor. Definitely, we see the pattern, we see the commonalities. At the end of the day, if they will continue not to cooperate,
we will find ways to make sure that the perpetrators of this crime, missing person or abduction, kidnapping, we will make them answer before the law, sir. Thank you. Yes, but In addition, sir, there's a seemingly predicament that all of us are facing, especially in the application of search warrant. Sir, madali lang sana to, sir, kung yung search warrant is similar sa mga nakaraang panahon. Wherein today, as we speak, the number of search warrant being approved by the different courts in our country, sir, is dwindling because of the stringent requirements, especially yung body-worn camera. And yung po, sir, ang nakikita namin na isang madali lang sana, sir, kung kasi pag sinearch warrant namin yung mga iba-ibang lugar, sir, madali, sir. Unfortunately, because of the requirements that we should have, especially kami po sa CIDG, nasabi na rin namin ni Sir Kaloy, sir, na ang CIDG hindi pa rin na-issuean talaga ng ano, kasi limited din po, sir, yung issuean sa PNP ng body-worn camera. And even yung alternative video recording is similar ang specs niya, kaya mahirap din i-produce yun ng basta-basta, sir, kasi yun ang hinihingi ng mga judges. So, I would like to request kung paano natin to, sir, matulungan niyo po kami, ang PNP, lalo na yung ibang mga local police na makapag yung dati na pamamaraan sa pag-apply ay maibalik sa police. And another one, sir, is inalis na rin po, sir, for the information of this body, sir. Inalis na rin po yung pag-apply ng executive judge ng Manila and Quezon City. Ang hirap na rin po, sir, mag-apply ng basta-basta ng search warrant, sir. That's all, Mr. Chair. Baka pwedeng redeploy yung ano, para lang sa kasong to, mag-redeploy kayo ng body camera para makakomply do sa requirement ng search warrant. How many body cameras do you have now? Yes, sir. As of this time, we have 2,000 plus body-worn cameras based on the specs approved, sir. And these are already been deployed. We will follow, sir, the instruction of this committee. We will deploy, sir. Yeah, And baka pwede lang. Para lang makapokus sa kaso. will go, sir. Thank you. Your Honor. tama, pull out lang ninyo, then redeploy. Para kung sa IDG wala, bigyan nyo, pera niyo sa IDG ng body-worn camera. Oh, temporary lang, sir. Yan. Para makay-comply kayo sa requirement ng court. Thank you. Salamat. Yung case officer, itong particular case number, nasa number 5 na ba tayo? Number 6? Number 5. Ito, breakthrough ito sa investigation niyo dahil may nakasibat na kasama sa grupo na hindi na-hold. Hindi ba niyo natanong yung mga tao na yon na nakasibat, bakit hindi sila nagsumbong kaagad sa pulis para ang pulis ang pumasok doon sa Santa Cruz sa WP Cockpit Arena para i-rescue yung mga tao na hinold nila. Hindi ba sila nag-report kaagad sa pulis right away nung nakasibat sila? Sir, based sa third statement nila, sir, hindi nila sinabi, sir, saan. Baka sa Santa Cruz, sir, nag-report yung mga victims, sir. Okay. Kaya nga, di ba kayo nagsabi na may nakasibat, di ba? Yes, sir. Oh, hindi nyo tinanong bakit hindi sila nag-report kagad sa Santa Cruz police station para ma-rescue yung kasamahan nila na nahold ng mga security guard ng arena. Bali, sir, yung sa amin, sir, ngayon lang kami, sir, backtracking lang, sir, yung... Backtracking, pero kausapin niyo, tanungin niyo, bakit hindi kayo nag-report kagad? Kasi kung Yes, sir. kayo kagad, hindi ito aabot ng 31. Kasi kung na-rescue kagad doon sa loob, di nabulabog na yung kanilang modus operandi na inuhold nila yung mga nanonyupi doon sa loob ng sabungan. So hindi na dadami yung nawawalang tao. Kausapin niyo sila, bakit hindi niyo ito nagawa? Nagpaparescue kayo sa pulis. Nalaman yung naiwan pala sa loob yung mga kasama nyo. Kayo nakasibat, iniwan na lang nyo doon basta. Diba? Normal na. Anyway, salamat.
Next, we would like to listen from the mother of Glenn Arzin Germar. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Please. Hapon po. Ako po si Marilyn Hermar, nanay po ni Glenn Arzin Hermar. Nalaman ko lang po sila na nawawala nung tumawag po yung manugang ko na sabi niya, Mami, nawawala si Glenn. Sabi ko, paano nawawala? Sabi ko, ganyan. Umalis po sila May 11, tapos May 12 na po nung nalaman ko, tumawag yung manugang ko. Paano ka akong nawawala? Sumama daw pong sumabong doon sa Kibo Hall kasi po yun yung kabarkada niya. Dala po yung sasakyan ng biyanan. Tapos po, huling tawag daw po sa kanya nung asawa niya, 1:00 na ng madaling araw. Tawag pa po, sabi raw, mahal, huwag ka nang tumawag o mag-text kasi yung mga kasamahan ko, pinatawag sa management. Ano po ba yung tinatawag na management? Di po ba yung doon mismo sa loob yun? Kasi sabi niya, bakit ayaw mo pang lumabas? Pinatawag na pala sila sa management. Sabi, hindi ko sila pwedeng iwanan kasi nandun sa kanila yung gate pass po yata ng sasakyan. Kaya hindi ko sila pwedeng iwanan. Nandito lang ako, nandito ako sa mga puno. Sabi pong ganyan. Mamaya ka na tumawag, papatayin ko na to. Sabi niya, kung alam ko lang na ganito katagal pala magpunta rito, sana hindi na ako sumama rito. Bigla na daw pong namatay yung cellphone pero nag-uusap pa po sila. Tapos tinatawagan po ulit ng asawa yung cellphone, hindi na po nagre-ring. Hanggang sa 1:00 din po ng madaling araw, tinawagan ulit dahil baka sakali pong nalobat lang. Baka daw po i-charge pero wala na rin pong nag-ring hanggang sa naghanap na po sila sa Laguna. Nagpuntahan na po sila nung atresi doon. Ni-report po nila na nawawala. Nung pag-report po nila na nawawala, sabi po sa Laguna, sa Santa Cruz Laguna, sira daw po yung CCTV. Kaya ala rin po silang nakuhang magandang balita doon. Ngayon may tumawag po sa amin na yung sasakyan nakita na daw po sa bypass road ng Santa Maria, Bulacan. Iniwan lang po doon sa kalye lang po, nasa gilid. Doon lang po, pero wala na pong sakay, wala po kahit ano, nakabukas po yung sasakyan. Inireport naman daw po sa Pulis Santa Maria, pero wala pong nagpunta na Pulis Santa Maria doon sa van. Wala pong nagpunta. Nag-report po sila sa CIDG, Canlubang, Pulis Laguna. Para pong walang usad, puro po i-update daw, gano'n. Kaya ngayon, kumbaga ngayon lang po sila kumikilos. Hindi po kasi kami nagpapamedya kasi natatakot din po kasi kami. Kaya hindi po namin pinamedya pero hindi po kami tumitigil report kahana. Hanggang sa nga po yung halos lahat po ng morgue, pinupuntahan po namin. Pag nakabalita po kami na may patay po doon sa ganung lugar, pinuntahan po namin lahat ng morgue. Kahit po sa Text po may patay dito sa Valenzuela. Dito sa pinupuntahan po nila sa San Miguel, nakabalita din po na may patay. Pinuntahan po namin kasi baka nagpapakasali na isa sa mga itinapon sa ito. Pero wala po kaming nakita. Hanggang ngayon po hindi pa namin nahahanap. Ma'am, balikan kita. Yung sinabi mo kanina, yung si Glenn Arzin Germar, tawag o text ang sinabi niya doon sa asawa niya na hold ng management ng sabungan yung kanilang kasamahan. Opo, Kinod sa loob. Yung 5 po niya kasamahan. 5 niya kasamahan. Opo, siya po nasa labas na po siya pero pa rin po, facility pa rin po ng arena, nandun po siya may sasakyan. Sabi po ng asawa, nandiyan ka na pala sa sasakyan, umalis ka na. Sabi, hindi ko pwedeng iwanan to kasi yung gate pass nasa kanila. Kaya hindi po siya nakalabas, nandun din po siya sa loob. Okay. Again, case officer ng CIDG, be sure sa next hearing, yung mga kasamahan nito na nakasibat na hindi na-hold sa loob ng sabungan, dalhin nyo dito ha. Dalhin nyo dito. Sir. Bitahan ninyo ha. At protektahan na rin ninyo, bigyan nyo na security. Kahit hindi pa, wala pang witness protection program. Gubastos mula kayo dyan sa CIDG pero pakainin yung mga tao niya kung kailangan nyo i-house sa
inyong sa inyong opisina dyan sa CDT para safe sila, gawin ninyo. Ha? At next week, siguro it's next hearing natin is Wednesday next week. Dalhin niyo sila, yung mga nakatakbo, nakasibat na hindi na-hold. Kailangan natin yung marinig yung kanilang testimonya dito. Okay? Yes, sir. Yes, Your Honor. Thank you. Patuloy po. Ay, sorry. So Thursday pala, March 3, yung next hearing natin to give you enough time to prepare. Lahat ng persons of interest, dalhin nyo dito. At saka yung reminders, before patuloy si ma'am, lahat ng mga agencies na may mga presentation sa IDG, isubmit niyo to this committee yung mga presentation ninyo, ha? Lahat ng mga present. Thank you. Ma'am, please continue. Ganun nga po, mula po ngayon, hanggang ngayon po, hindi po namin alam kung nasaan sila. Kaya po, napakahirap po ng pinagdadaanan namin. May anak po siyang 2. Maliliit pa po, 3 taon pa lang po yung anak niya. Lagi po hanap sa ama. Hindi po namin alam, sinasabi lang po namin, nag-job si daddy mo, babalik din yun, nagtrabaho. Pero wala po. Hindi po namin alam kung may pag-asa pang makikita namin silang buhay o makakauwi pa sa amin kasi napakarami pong nagsasabi sa amin na wala na yun, huwag nyo na hanapin kasi wala kayong makikita kahit isang maliit na ebidensya dyan dahil malalaking tao ang may hawak daw po sa mga ganyan. Kasi pinakain na daw po sa buhaya, tinambog na daw po sa dagat, sabi po ganyan. Napakasakit po sa isang magulang na maririnig po gano'n na ginawa sa anak ko. Eh, sana po kung sino man umihawak sa anak namin, sana ibalik niyo na po sila. Sobrang hirap na po pinagdadaanan namin. Salamat po. Thank you. Napakasakit naman yan, pinapakain sa buhaya. Hindi ko lang maisip talaga gaano ka-heartless itong mga tao na ito kung totoong pinakain sa buhaya. Ay, nako. Hindi ko ma-imagine bakit ganun. Next, pwede natin pakinggan si Ma'am, please introduce yourself. Ako po si Dina Jano, kapatid po ako ni Romaldo Jano. Ang kwento lang po sa akin ng asawa niya, may 10 daw po, may pumunta po sa bahay nila, nag-aya, na pupunta daw po ng Laguna. Sabi, may nabili na nga daw po na manok. Pinangakuan po kasi yung kapatid ko na manalo matalo, meron daw po siyang 1K bawat manok. 6 na manok daw po yung binili. May bumili na po kasi ng manok po nila. Kaya nainganyo po yung kapatid ko na sumama kasi nga buntis po yung asawa po niya. Nung nakarating na po sila sa Laguna, hindi na po sila nakabalik. Pinento sa akin ng asawa, May 13 na po. Kaya nag-report po kami dun sa police station ng bayan po namin. Sinamahan po kami, pupunta po ng Santa Cruz, Laguna. Tapos nung nandun na po kami sa Santa Cruz, nagtanong po kami dun sa Barangay Palasan po. Nag-ano po kami dun na may CCTV daw po sila. Ang sabi, sira daw po. Tapos nung nagpunta po kami dun sa sabungan po, dun hindi po kami pinapapasok, hanggang labas lang po kami. Tapos lang sabi nung pulis, antayin na lang daw po maglabas ng clearance yung OIC para mapasok po daw yung sabungan po. Pero limit lang daw po hanggang saan po yung pwedeng pasukin. Kaya sabi po nila mag-antay na lang daw po kami ng update. Kaya hanggang ngayon po nag-aantay po kami. Wala pa po silang update sa amin. Anong trabaho nung kapatid mo? Taga-bitbit lang po daw siya ng manok. Taga-alaga lang po ng manok. Thank you. Maraming salamat. Next, pwede natin pakinggan si Ma'am. Ma'am, please introduce yourself.
Pakilapit ng microphone, ma'am. Hilain mo, hilain mo. Gandang hapon po. Ako po si Mary Jane Capistrano, kapatid ko po si Mark Joseph Ignacio, na nawala po nung May 11, 2021 po. Huli ko na po nalaman sa hipag ko na nawawala po yung kapatid ko. Yun po yung time na hinahanap na po nila sa Santa Cruz, Laguna, sa may Palasan po. Tapos po, sinabi niya na wala daw po silang mahanap na ebidensya, galing po sila roon. Tapos may 3 daw pong nakauwi, 2 po doon yung pinsan ko, na si Gerald Ignacio saka si Jericho Ignacio. Tapos po nung tinanong ko po yung 2 pinsan ko na po yun, ang sabi po nila, na-hold daw po yung kapatid ko sa loob ng sabungan. Hindi ko po alam kung bakit po na-hold. Wala naman po silang sinabi kung ano po yung dahilan. Yun lang po ang sinabi nila sa akin. Meron ka pang sasabihin? Okay na? Sana po kung sino man po yung may hawak sa kapatid ko saka sa ibang nawawala, makawalan niyo na po sila. Wawa naman po yung pamilya. Bagong panganak pa po yung asawa ng kapatid ko. Thank you. Maraming salamat po. Salamat sa inyong lahat. Thank you, thank you. From here, meron pa pala tayong, after case number 6, meron pa tayong case number 7 involving 2 tao, victimizing 2 missing person. At meron pa tayong case number 8, 1 tao ito. So let's go to the wife of Michael Bautista. Ma'am, please. Magandang hapon po. Ako po si Lani Bautista, asawa po ni Michael Bautista. Niya po nung April 26 po, 2021, nagpaalam po siya na aalis dahil magsasabong po sila. Bali driver lang po siya nung van na service nila papunta pong Santa Cruz, Laguna. Tapos 8 derby daw po yung lalabanan nila. Bali 2 days po yun. Tapos dapat po April 28 ng gabi, nakauwi na po sila nun. Pero hindi po sila nakauwi hanggang ngayon po. Tapos nung April 28 ng gabi, bali tumawag yung asawa nung amo nila na si Brindon sa bayaw ko, na ang sabi niya, na-hold ika yung grupo nila, hindi pa sila makakauwi kung sa ngayon. Pero konting tanungan lang naman daw po yun, tapos makakauwi din. Di nagtanong yung bayaw ko, bakit po na-hold, ano pong dahilan? Sabi po, parang hindi klaro kung ano yung dahilan nila. Basta parang nagkaroon daw po ng konting problema. Kaya na-hold, di sabi po, ganun. Pero wag daw kami mag-alala kasi konting ano lang naman daw po, mapag-uusapan na. Tapos sabi, papunta na din daw po ng Laguna yung asawa niya, yung amo po lang. Hindi niya tinanong kung sino nag-hold. Hindi po, wala po silang sinabi po. Basta na-hold. Opo, yun lang po yung sinabi na na-hold. Kaya nagtataka po kami, ang tanong namin, bakit po na-hold? Ano po yung naging problema? Kaya sabi po nila, may konting tanungan lang daw po doon tungkol sa laban, pero hindi naman po nila klaro kung ano po yun. So meaning, ang nag-hold, mga taga Sabungan. Sabungan po, yun po. Tapos, ilang minuto lang naman po nakausap ng bayaw ko yung asawa ng amo nila. Na ano na po, na kinabukasan po, maaga-maaga, tinawagan ako ni Brindon na sabi niya, pumunta na daw kami doon sa Sabungan habang maaga pa, habang may oras pa na, para kausapin daw po namin yung Dick Olanyo po, doon daw po sa office sa loob ng Sabungan. Ano pala? Dick Olanyo po. Kasama ba ito sa sinapinan nyo? Apo sir, apo. Siguruhin nyo, madala nyo yan dito, next hearing. Itahan natin. Yes sir. At tapos po, sabi ko po, bakit po kami yung kailangan pumunta ng Sabungan?
Kala ko po ba, sabi nung asawa nyo, nandyan na kayo, pumunta kayo kagabi. Sabi niya, para daw, kausapin din namin yung taga-management para daw po makalabas na yung mga asawa namin. Sabi ko, bakit po ako yung makikipag-usap? Ikaw po yung amo. Ano po yung kailangan na kausap sa akin? Ba't ako yung kakausap? Ano pong alam ko dyan? Wala po akong alam tungkol sa sabong. Yan sabi niya, basta po pumunta kayo ng sabungan, hahanapin nyo lang tong Dick Olanyo, sabihin nyo lang sa guard para papasukin kayo. Tapos pumunta po kami agad-agad, April 29 po. Nakarating po kami doon mga 7 to 8 a.m. po. Pinapasok naman po kami sa loob ng sabungan dahil nung sinabi po namin yung taong hinahanap. Totoong tao yung sinabi niya, Dick Olanyo, kasi nung sinabi namin, pinapasok po kami. Tapos nung may nagtatanong na kami na asan po yung office, asan po yung mga ganito, doon na po sila nagsimulang hindi na sila sumasagot. Wala nang umaano sa amin. Tapos nagsunod-sunod na lang yung mga tingin nila, mga naka-black po na polo shirt. Tapos na may nakatatak sa likod ng security. Ulitin mo nga, ano? Ano yung sinabi mo, naka-black? Naka-black po ng polo shirt, parang uniform nila ng security. Sinong nagsabi niyan? Hindi, yun po yung nasa loob po ng sabungan. Loob ng sabungan, Opo. naka-black. Opo. May tatak na security sa likod. Opo. Sige. Tapos po yun, nagtitingin-tingin na kami. Sabi po, kausapin namin yung OIC doon sa kahit sino po yung lapitan namin, wala pong nagsasalita. Parang tikom sila, sabihin nila, wala po nangyaring ganyan. Hindi po namin alam yan. Tapos nung tinatanong namin yung tao na Dick Olanyo kung nasan, wala daw po doon. Nasa Cavite daw po. Hindi daw po nila, wala na daw po doon sa loob ng sabungan. Tapos kausap ko pa po yung amo nila na si Brindon. Sabi ko, sir, wala po dito yung sinasabi yung tao. Paano po ba to? Nasaan po ba kayo? Kasi sabi niya, susunod daw po siya doon para tumulong siya na kausapin namin yung sa management ng sabungan para po makalabas ng mga tao. Hanggang na puro lang siya chat, hanggang sabi niya nasa Batangas siya, tapos nasa Calamba siya. Hanggang sa umabot yung maghapon namin sa Laguna, hindi po siya sumipot. Kaya po napapaisip kami na baka may alam siya talaga kung bakit nawala yung mga tao niyang pinapunta ng sabungan. Kasi simula po nun din na po siya nakipagtulungan sa amin. Tapos parang inaano nung asawa niya na nawawala na din yung asawa niya na si Brindon po. Sabi ko, pero kung nawawala po yan, ba't hindi po kayo nakikipagtulungan sa amin? Hindi rin po kayo sumasama na mag-report kung talaga pong nawawala yung asawa niyo. Kasi unang-una po kayo dapat dito kasi tao niyo sila eh. Kayo po yung responsable ka ako dapat na gagawa ng paraan kung paano kayo magpapaliwanag ka ako sa amin kung bakit nangyari ng pag-hold na naganap. Kami po wala po kami kako talagang alam. Salamat po. Okay ka na? Thank you po. Punta na kay yung partner ni Jason Amorido. Kay Senator Amoroto. Please, go ahead. Isang hapon po kay Senator Lacson po at sa lahat po ng nandirito. Ako po si Mary Joy Lopez, ka-live-in partner po ni Jason Amoroto. Isa po siya sa nawawala sa online sabong po. April 28 po ng gabi, nagpaalam po siya na pupunta daw po sila ng sabong. Magsasabong daw po sila dito sa Santa Cruz, Laguna. Bale, meron pong kumontak sa kanila na kakontak po ni Brendon Ritusto na taga sa amin din po. Si Joseph Mandarao po. Siya po yung naghatid nung balita na may maglalaban nga daw po sila sa Santa Cruz, Laguna. Bale, dalawa po silang taga sa amin na kinuha nila na ang sabi po nila is magbibitaw lang daw po sila ng manok tapos babayaran daw po sila ng 5,000 kada daw po bitaw yung ilalaban pong manok. Sa hirap naman po kasi ng buhay tas pandemic, kumagat din po yung partner ko po dun sa sinasabi nila. Tapos yun na nga po, bali
8:45 ng gabi, umalis po sila sa barangay po namin. Pumunta po sila dun sa farm ni Brandon Ricusto kasi sabi po niya dun daw po sila magkikita-kita. Tapos after po nun, wala na po akong contact sa kanya. Bali nung 28 na po, dapat po, sabi niya kasi uuwi daw po sila 28 ng gabi. Hindi na po sila nakauwi. Tapos 29 po ng umaga, nag-aalala na po kami. Kaya pumunta po ako dun sa tao na kumontak sa kanya para sabihin na magbitaw sila. Yun nga po, sinabi din po sa akin na nagka-problema daw po, na hold daw po. Pero makakauwi naman daw po. Tapos, yun nga po, bali, April 30, inutusan po kami na mag-rent daw po ng sasakyan para pumunta sa Santa Cruz, Laguna. Tapos ang sabi po niya sa akin, bago daw po kami pumunta dun sa Sabungan, pumunta po na daw po kami ng police station. So ginawa din po namin yon. Then pagdating po namin ng Santa Cruz Police Station, ang sabi naman po sa amin nung police na nakausap namin, pumunta daw po muna kami dun sa Sabungan para i-sure kung talagang na-hold sila. Bago daw po kami babalik dun sa kanila. So ginawa po namin yon. Then nung nakarating na po kami ng Sabungan, mga siguro 11:30 na po yon. Hindi naman po kami kinausap. Hindi rin po kami in-entertain. Basta po may pinakita lang po sa amin na gate pass. Ang sinabi po, nakaalis na daw po sila nung 28 ng gabi. So, naghintay pa rin po kami hanggang umabot na po kami siguro doon mga 12. Wala po kaming napala. So, ang ginawa po namin, bumalik po kami ng police station ng Santa Cruz. Tapos nag-blatter na po kami. Tapos ang sabi po sa amin, maghintay na lang daw po kami ng update kung ano daw po yung makukuha nilang balita doon. Tapos naghintay po kami, araw-araw po ako halos tumatawag po ako sa kanila, nagtatanong po ako ng update. E ngayon po ang sagot po nila sa akin na hindi daw po sila makakuha ng CCTV kasi wala nga daw pong CCTV doon, sira daw po. So, sabi ko po, ano po yung dapat gawin? Sabi ko pong ganyan. Tapos yun nga po, sabi nila sa amin, maghintay na lang po ng update hanggang sa umabot na po ng ganito katagal. Tapos nung May 4, bali pumunta po kami ng CIDG sa Manila. Tapos may tumawag po sa bayaw niya po na nakita daw po yung sasakyan nung partner ko at nung mga kasama niya sa Prensa Marilao po. Yung Prensa po malapit po yun dun sa farm nung bali financer po nila. Tapos nung kinuha naman, ang nakakita din po dun sa sasakyan, yung kapatid din po ni Brandon Gusto, yung financer po nila. Tapos yun nga po, kinuha din po ng police station ng Loma de Gato po yung sasakyan, tapos dinala po dun sa police station. Tapos mga ilang araw po, kinuha din po ng kapatid ni Brandon Gusto yung sasakyan. Tapos yun nga po, hanggang sa ngayon, naghihintay pa rin po kami ng update sa CIDG po sa Canlubang, sa Santa Cruz Police Station po. Pero wala pa rin po naman din update. Yun lang po. Salamat po. Maraming salamat. Matagal na nagbibitaw yung kapartner mo ng manok? Bali, pangalawang sama niya po yun. Pangalawang summer? Pangalawang sama. Sama? Bitaw, Nung una, 5,000 rin kada bitaw? Yun po yung sabi niya, 5,000. Pero hindi Hindi, itong huli, 5,000 ang paalam Opo. niya. Diba? Yung una, 5,000 rin? Yung sa una, hindi ko po alam yun. Pero yung sa pangalawang sama niya po. Kinuwento yun po niya yung lang sinabi. na ito 5,000 isang bitaw. Opo, yun lang po yung sinabi niya na 5,000 daw po. Di ba, Kada isang di ba bitaw. napakalaki nun, attorney? Wala yata nagbabayad ng 5,000 isang bitaw? Mr. Chairman, we're not familiar po doon sa arrangement po nila. Depende po sa kanila yun. No. Ang tatanong opinion mo, kasi nandiyan ka rin sa business na yan, so more or less, alam mo yung magkano bayaran sa taga-bitaw? My point being, kasi kung 5,000 at unusually mataas o medyo yung price niya mataas, yung bayad, mukhang may tsupian nga. Dahil 5,000 di ba? Yun lang naman yung opinion mo. Hindi ko sasabing alam mo yung kalakaran. But since you're in the business, you would know kung magkano yung regular na bayad sa bitaw. Medyo mataas po. Oo nga, tama. Thank you. Sir, Juan, siguro, there must be something. Bakit gano'n kamahal? Bayad sa bitaw.
So maraming salamat sa iyong dalawa, ma'am. Thank you very much, ha.